Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng isang dalaga at martir, si Santa Cecilia, ang patrona at pintakasi ng mga naglilingkod na kumakanta o musikero sa loob ng simbahan. Dahil si Santa Cecilia, nag-alay siya ng isang kanta para sa Diyos. At dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos, sa pamamagitan ng kanyang pagkakanta o pagtugtog ng instrumento, nakita daw ang isang anghel. Alam natin ang kasabihan galing kay San Agustin that to sing is to pray twice. Lalong-lalo na pag ikaw ay kumakanta, nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos. Diyan mo makikita ang Diyos at mararamdaman na katabi mo pala siya. Pero ang tanong, bakit ka ba nagdarasal? Dahil ba meron ka lang hinihingi sa Diyos? Hindi. Sana maalaala natin. Kaya tayo'y nananalangin at nagdarasal dahil tayo'y nagpapasalamat sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Gitna ng ating pagkukulang, kahit na matigas ang ating mga ulo, kahit na malayo ang ating puso sa Diyos, hindi siya tumitigil na nagmamahal sa atin. Kaya naman palagi tayong magdasal, manalangin, makiusap sa Diyos. Dahil pagdating ng araw, siya din naman ang makakasama natin sa kaharian, sa kalangitan. Sa mga pagkakataon na kung saan naging very busy tayo, nakalimutan natin ang Diyos, nagkulang tayo sa pananalangin dahil sobrang dami ng ating ginagawa, magpakumbaba tayo. Hilingin natin muli ang kanyang awa, pagpapatawad, para tayo maging karapat-dapat muli na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka na mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang. Paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan. Nangusap sa akin ang tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa, at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo't kanin ito. Mapait iyan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot pukyutan. Inabot ko at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis ngang tulad ng pulot pukyutan. Ngunit nang malunok ko na'y pumait ang aking sikmura, at sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika, at mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa akin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay. Matamis pa kaysa pulot yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na matamo yaong aking minimitihing kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang pinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote at mga eskriba at ang mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. We all know the saying that idleness is the workshop of the devil. Ang paggawaan daw ng demonyo ay ang taong tamad at walang ginagawa. Pero alam niyo po ba, totoo din naman na ang taong maraming ginagawa ay ginagamit din ng demonyo. Business is also the office of the devil. Masaya din po ang demonyo kapag marami kang ginagawa o trabaho. Hindi ko po alam kung alam niyong ibig sabihin ng busy. Spell busy. B-U-S-Y. It is really an acronym. Ano pong ibig sabihin ng bawat letrang yan? B means being. U means under. S means Satan. Y means yoke. Busy means being under in Satan's yoke. Ibig sabihin, pag marami kang ginagawa, sino ang nakakalimutan mo? Pag marami kang ginagawa, ang nagiging Panginoon mo ay ang demonyo. Di po ba, pag marami kang trabaho, sinong unang-unang nakakalimutan mo? Una ang Diyos. Pangalawa, yung mga minamahal mo. Pangatlo, yung sarili mo. Tingnan niyo po yun. Kapag busy ka, nakakalimutan mong magdasal. Hindi mo naiisip ang iyong mga minamahal. At minsan at madalas, nakakalimutan mo din na ingatan mo, pahalagahan mo, mahalin mo ang iyong katawan. Kaya nga tayo nagkakasakit eh. Para saan po ang sakit ng tao? Your sickness
is really a signal for you, telling you, hey, stop, rest, relax. Kasi kung hindi magkakasakit ang iyong katawan, di ba? Wala kang tigil na magtatrabaho. Wala kang tigil dyan sa iyong ginagawa. Wala pong masama ang pagtatrabaho. Kagustuhan po yan ng Diyos. Hindi po ba? Na gusto niya na tayo'y maging mabunga. Pero, kailan ba nagiging masama yung iyong trabaho? Kapag pinapatay mo ang sarili mo sa pagod para lang magkaroon ng pera, yan po ang masama. My dear friends, do not confuse work with worship. Because not all work that we do is really for God. Amen? It does not mean that when you work inside of the church, you are already worshiping God. Yan po yung narinig natin sa ating nabasang ebanghelyo. Ang mga tao sa templo, hindi naman nagdarasal eh. Anong ginagawa? Nangangalakal. Bakit ba galit na galit ang ating Panginoong Jesucristo dito sa mga tao sa loob ng templo? Bakit hindi siya masaya? Nagtatrabaho naman sila, nagiging mabunga sila, kumikita sila. Di ba gusto ng Diyos na paramihin yung grasya na pinagkaloob sa kanila? Galing mismo kay Jesus ang sagot. Ano daw ang ugat ng kanyang galit? Sabi niya, ginawa ninyong kuta na mga magnanakaw ang dapat tahanan ng panalangin. Tingnan niyo po yung concern ng ating Panginoong Hesukristo. Ang templo o ang bahay ng Diyos ay dapat lugar ng pagdarasal. Hindi dapat ito maging opisina o palengke. O lalong-lalo na, hindi dapat ito lugar ng mga magnanakaw. Ang magnanakaw kasi, walang ibang gusto o hindi ang magkapera. Amen? Gagawin at gagawin na magnanakaw ang lahat para lang siya magkasalapi. Mag-ingat po tayo mga kapatid. Baka nagiging magnanakaw na rin tayo. Kapag ang concern mo ay puro pera lang. Kapag ang nais mo, ang hinahanap mo, puro kayamanan lang. Baka nakakalimutan mo. Meron pang ibang mas mahalaga kesa sa pera. Ang buhay mo, ang ugnayan mo sa iyong mga minamahal, ang ating relasyon sa Diyos. At baka makalimutan mo kung sino ka talaga. Hindi ka naman ginawa ng Diyos para lang kumita ng pera. Sino ka? Bakit ka ginawa? Bakit ka nilalang ng Panginoon? Kasi mahal ka niya. Kasi gusto ka niyang mahalin. Mga kapatid, kailangan po magkaroon ng balanse sa ating buhay. Amen? Kaya nga po sabi ni San Benedicto, ora et labora. It means pray and work. Notice how Saint Benedict begins with the word ora, pray, and then work. Hindi niya sinabing labora et ora. Ang sinabi niya, ora, pray, and work. Inuna niya yung pagdarasal. Bakit po? Kasi pinapaalala niya sa atin that a day without prayer is a day without power. And a day without contemplation is a day without direction. Aanuhin mo yung pagod na pagod ka, inuubos mo ang lakas mo. Hindi mo naman alam, hindi klaro sa'yo, hindi malinaw sa'yo, saan ka papunta? Kung meron kang sasakyan, kahit na full tank yan, drive ka na ng drive, ginagamit mo, pero tatanungin ka, saan ka papunta? Hindi ko alam. Ano mangyayari dyan sa iyong sasakyan? Nagsayang ka lang ng gasolina, nagsayang ka lang ng oras, at masisira lang yung iyong sasakyan. Hindi po ba? Direction is more important than work, than movement. Remember that. Ang tanong, para saan ba ang pagod mo? Para saan ba ang pagtatrabaho mo? Para saan ba yung iyong pag-iipon ng napakaraming pera? Magagastos mo ba lahat yan? Mauubos mo ba lahat yan? Madadala mo ba yan sa susunod na buhay? My dear friends, we came here in this world bringing nothing. And we will leave this world
bringing also nothing. Saan ba tayo talaga papunta pagkatapos ng buhay na ito? Diba? Wala namang iba kung hindi sa Diyos. Kung alam mo, papunta ka sa kaharian ng Diyos, ang tanong, kilala mo ba siya? Kilala ka ba niya? Paano mo makikilala ang Diyos? Dito pa lang sa buhay mo, sa mundo, hindi mo na siya kinakausap. Maaaring alam natin ang Diyos, pero maging tapat tayo, maging honest tayo. Marami sa atin, hindi natin siya kilala. Kilala tayo ng Diyos. Wala naman tayong may tatago sa Diyos eh. Pero tayo kaya, kilala natin ang Diyos. Magkaiba yung alam sa kilala. Ang kailangan isang malalim na ugnayan sa Diyos. Tandaan nyo, sabi ng Diyos, kakatok tayo ng kakatok sa pintuan ng langit, sasabihin niya, hindi ko kayo kakilala. Bakit? Kasi hindi naman tayo nagbigay ng oras at panahon na makiusap sa Kanya eh. Hindi naman natin masasabi sa Panginoon, Lord, pasensya ka na, ang dami ko kasing ginagawa eh. Yung mga anak ko, yung inaalagaan ko, meron pa ako sakit, ang dami kong trabaho. Lord, alam niyo naman po yun. Yes, the Lord knows. And yet, ask yourself, God will also ask you this, is that the most important? It is urgent, yes. And yet, remember, we must also live our lives giving time to what is important. Amen? My dear friends, prayer is a conversation with God. Prayer is a way to develop our love and friendship with God. Kaya nga po, ang pagdarasal ay hindi lang dapat ginagawa sa loob ng simbahan eh. Kahit saan ka pumunta, pwede kang magdasal at dapat kang magdasal. Ang hamon sa atin, gawin nating simbahan ang mundo. Huwag natin babaliktarin. Ang problema sa ating ginagawa nating mundo ang simbahan. That is the challenge, my dear friends. That we make everywhere, everything our church. But please, do not make the church worldly. Ibig sabihin, kahit saan ka, pwedeng gawin mong lugar ng panalangin, isang lugar para makiusap ka, makiugnay sa Diyos. Nagko-commute ka, nakasakay ka sa MRT o sa tricycle, makiusap ka, magdasal ka. Habang naghihintay ka sa pila, naiinip ka, magdasal ka, manalangin ka, kausapin mo ang Diyos. Makinig ka sa Diyos. Habang hinihintay mo paglabas ng anak mo dyan sa school, imbis na makipagchismisan ka, say a little prayer, talk to God, listen to God. Kahit na pag wala kang ginagawa, tapos na lahat ng trabaho mo sa bahay, pause for a minute, relax, and then just listen in silence to what God wants you to know. Pero ano ang hadlang madalas sa ating pagdarasal? Yan yung sobrang dami ng ating ginagawa. We are so busy, mga kapatid, hindi naman mauubos ang ating ginagawa. Pero tandaan mo, nauubos ang buhay mo. Nauubos ang oras at panahon mo. Saan pa nauubos ang ating oras at panahon? Diyan, sa social media. Diyan, sa ating mga gadget. Buti pa, ang mga cellphone, meron tayong oras. Pero sa Diyos na nagbibigay sa atin ng biyaya, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay, hindi man natin siya maalaala. Paano ang Diyos? Nagdadasal ka, hindi para ipakita sa mga tao na ikaw ay banal. Amen? Pero bakit ka nagdadasal? Kasi gusto mo iparanas, iparamdam, ipakita mo na mahal mo ang Diyos. At tandaan niyo po, pag hindi ka rin nagdarasal, wala kang panlaban sa demonyo. Remember, Jesus' words to His disciples in the Garden of Gethsemane, watch and pray so that you will not fall into temptation. My dear friends, beware. When you are busy, the devil will use your work to keep you far from God. Beware when you are busy. Remember what busy means? B-U-S-Y, being under Satan's yoke. Hindi ka ginawa ng Diyos para lang magtrabaho. Ginawa ka ng Diyos, mahal ka niya. Ginawa ka ng Diyos para makaugnay ka
sa Kanya. Kahit na paano, suklian naman po natin ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananalangin araw-araw. Kung talagang mahal mo ang Diyos, matuto ka naman sanang tumigil at manalangin. Amen. Sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang awa. Manalangin po tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahang Katolika naway akayin ng kanyang mga miyembro sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nananatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga hindi sumasampalataya naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang puso ng bawat isa at alam mo ang nilalaman nito. Palakasin mo ang aming puso upang sumamba kami ng tunay at buong pusong makapaglingkod sa kapwa ang aming mga kamay sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga hain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay mapuspos nawa ng iyong pagpapala at patatagin mo kami sa pananampalataya na pinanghahawakan ni Santa Cecilia hanggang dumanak ang dugo niya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig namin may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kung hindi dahil sa iyong bigay na lakas.
Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay, sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay bibigay buhay at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay, na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, kanyang maligayang esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. 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 Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, hinihiling namin sa pagtulad namin sa katatagan ni Santa Cecilia, kami naway pagindapating magkamit sa gantimpalang walang maliw para sa pananatiling matapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Be careful when you are so busy because the devil will use your business to separate you, to distance you from God. Busy means being under Satan's yoke. Wala pong problema kung kayo ay nagtatrabaho. Mabuti't maganda. Ginagawa nating mabunga ang ating oras, panahon, ang ating buhay dito sa mundo. Pero ang pinakamahalaga, tandaan niyo po, ay ginagawa natin lahat ng ito, hindi lang para sa atin, hindi lang para sa pera, kung hindi para sa Diyos. Why should you pray? And why should you pray always, not only inside of the church? Number one, so that you may have power. Second, so that you may have direction. And third, so that you may have protection. Pag hindi ka nagdarasal, diyan pumapasok ang demonyo sa isip at sa puso mo. Remember the words of Jesus, watch and pray so that you may not fall into temptation. My dear friends, mga kapatid, subukan po natin na gawin natin ang mundo bilang ang simbahan o tahanan ng Diyos. Huwag natin babaliktarin. Huwag natin gagawing mundo ang simbahan. Ang mundo dapat ay maging simbahan, tahanan ng Diyos. Wherever you go, please pray, commune with God. Yan po yung aking assignment sa inyo. Na kayo ay magdasal sa isang lugar na kung saan very busy kayo para mapaalala sa inyo na yung trabaho nyo, hindi naman yan yung pinakamahalaga, kung hindi ang ating ugnayan sa Diyos. Ang pinakamahalaga ay ang ating kaluluwa na uuwi at uuwi pagdating ng panahon sa kaharian ng Diyos. Magdasal ka dyan sa lugar na kung saan pagod na pagod ka, marami kang ginagawa. Naway ang iyong pagdarasal, pagkikipag-isa sa Diyos, ang magbigay sa iyo ng panibagong lakas, buhay, at saya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.